Sino naniniwala? May mga pagkakataon na dadalhin ka ng Panginoon, sasadyain dalhin ka ng Panginoon doon sa sitwasyon na parang no way out ka na kung hindi umakbang ka. Sino po rito na-experience na yun? Na parang wala ka ng ibang choice kung hindi mag-decide na humakbang. Gumawa ng paraan kahit na doon sa mga pinaka-nakakatakot na sitwasyon. Alam niyo po, may mga pagkakataon na dinahayaan ng Diyos na dalhin tayo doon sa isang napakahirap na sitwasyon o doon sa napaka-challenging na mga sitwasyon ng ating buhay. Kung saan, wala ka naman talaga magiging choice kung hindi humakbang na. Mag-decide na kasi nga, nandoon ka na sa sitwasyon na ikaw na lang ang mag-decide para makagawa o makalabas ka doon sa sitwasyon na meron ka. But again, sino po naniniwala, kailangan natin matutunan tingnan na lahat ng problema, lalo na yung mga matitinding krisis sa ating buhay, transition lang ito ng Diyos para doon sa mas magandang buhay. Totoo po ba yun? Sino naniniwala, yung problema meron ka ngayon, transition lang din ng Diyos para doon sa mas magandang sitwasyon ng buhay mo. At hindi lang talaga ito isang basta problema lang. Sino po naniniwala, kailangan mo matutunan tingnan na lahat ng problema mo sa pera, transition lang ng Diyos para doon sa mas magandang sitwasyon ng finances mo. Sino po rito na problema na sa pera? At sino po naniniwala, yung problema mo sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, pwede ito ay transition lang ng Diyos para sa mas magandang kwento ng pamilya mo. At maging doon sa sitwasyon kung saan meron kang mabigat na pinagdadaanan sa iyong kalusugan, pwede ito ay transition lang ng Diyos para doon sa mas magandang sitwasyon ng kalusugan mo. Alam niyo po, ito ang totoo. Pag ang naging kabuang pagtanaw mo sa problema ngayon sa pera, problema lang talaga sa pera at hindi transition mula sa Diyos, malabo mong makita yung magiging kakaibang kilos ng Diyos sa finances mo. Kapag ka tingin mo lang doon sa problema mo sa pera, talagang problema lang at hindi transition mula sa Diyos, hindi mo makikita yung kakaibang gagawin ng Diyos o magiging kakaibang kilos ng Diyos sa finances mo. Pagka ang naging tanaw mo lang sa problema mo sa kabuhayan, sa pamilya mo, ay problema lang talaga sa pamilya, hindi mo makikita ang kakaibang inihahanda ng Diyos para sa pamilya mo. At pag ang naging kabuang pagtanaw mo sa problema mo, ngayon sa kalusugan mo, ay problema lang talaga na isang sakit, hindi mo makikita o malabo mong makita yung kakaibang dahilan ng Diyos, bakit pinayagan kanyang magkasakit? Sino po naniniwala? Meron naman talagang magandang dahilan ng Diyos sa likod ng mga pinagdadaanan natin problema sa buhay. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Merong magandang dahilan ng Diyos bakit problema ka ngayon sa pera. And at the same time, sino naniniwala? Meron din naman magandang dahilan ng Diyos bakit pinaranas ng Diyos na magkasakit ka. Bakit pinaranas ng Diyos na makaranas ka ng problema sa iyong pamilya o ilan doon sa iyong relasyon. By the way, sino po naniniwala? Sa panahon ito, na grabe yung krisis na pinagdaraanan mo sa pera, God is preparing something great sa kabuhayan mo at sa finances mo. Naniniwala mo kayo na hindi lang basta problema yan. God is preparing something great doon sa finances o doon sa financial area ng buhay mo. At sino po naniniwala sa panahon ito na ikaw yung grabe na dinadaan ng krisis o yung krisis na pinagdaraanan ng relasyon mo, ng marriage mo, God is preparing something great sa marriage mo. The same concept doon sa kalusugan mo. Kung meron pang krisis o grabing problema na pinagdaraanan ka sa iyong kalusugan, maniwala ka, God is just preparing something great sa journey mo, sa kalusugan mo. Ang malungkot lang sa gitna ng isang matinding krisis sa buhay ng isang tao, alam niyo po, malaki ang tendency na makaramdam ka ng negatibong pakiramdam. Sino po ang minado? Nung magka-problema sa pera, nung
bumagsak ang kabuhayan, hindi na iwasang makaramdam ng negatibong pakiramdam. Ako lang po ba yun? Nakaramdam na nalungkot o nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam nang nawala ng pera? Sino ito? Nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam nung mawala ng pera? Nung magka-problema sa pamilya? And at the same time, sino ito nakaramdam ng negatibong pakiramdam nung magkasakit? Yung hindi niya inaasahan, biglang dumating yung sakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Alam niyo po, ito ang isa sa mga tendency o malungkot na realidad, hindi natin naiiwasan na in the midst of crisis na makaramdam tayo ng mga negatibong pakiramdam sa ating buhay. At unang-una na pwede natin makaramdaman negatibong pakiramdam, you may be alone and abandoned. Sino po aminado sa biglaan o doon sa panahon na biglang nawala ng pera, bumagsak ang kabuhayan, pakiramdam mo, iniwan ka. Iniwan ka ng kaibigan mo, iniwan ka ng pamilya mo, iniwan ka even ng mga natulungan mo. Alam niyo po, sino aminado, sa panahon na sira ang relasyon mo, yung marriage mo, pakiramdam mo, nag-iisa ka at inabandonan ka sa journey mo. At doon sa panahon na nagkasakit ka, sino rin, hindi mo maiwasang makaramdam na parang iniwan ka, nag-iisa ka, inabandonan ka. Kasi nga sa panahon walang-wala ka, mas hinahanap mo pagdamay ng tao sa iyo eh. Totoo mo ba yan? Sino rin aminado? Noong panahon walang-wala ka, ang dami mong hinahanap na pwedeng dapat dumamay sa iyo. And at the same time, sa panahon may nag-iwan sa iyo at sa panahon may pinagpalit ka, doon mo hinahanap yung pagdamay ng tao sa iyo eh. The same concept doon sa panahon na nagkasakit ka eh. Doon mo mas hinahanap yung pagdamay ng tao sa iyo. Kahit hindi mo sabihin, naghahanap ka ng dadamay sa iyo. Doon sa panahon na meron kang pinagdadaan ng krisis sa buhay mo. Sa pera man yan, sa relasyon man yan, o sa kalusugan man yan, hindi mo pwedeng itanggi na naghahanap ka ng dadamay sa iyo. Kahit hindi mo sinasabi, kahit na hindi mo binabanggit sa mga tao sa paligid mo, sa kalooban mo, hinahanap mo na damayan ka. Alam niyo po, iyon yung unang-unang nararamdaman natin. Sa panahon na walang-wala tayo, sa panahon na may pinagdadaanan ng ating relasyon, may nang-iwan sa atin, at maging doon sa panahon may sakit ka, mas hinahanap mo ang pagdamay ng tao sa iyo. Ikalawa, in the midst of crisis, you may feel less important than people. Sino po rito, aminado, nung mawala ng pera, pakiramdam niya parang nabawasan yung importansya niya. And at the same time, sino po rito nung mawala ng pera, naawa sa sarili? Nakaramdam ng awa sa sarili? Yung iba, hindi kayo nakaramdam ng awa sa sarili? Ako kaya nung nabanggit ko sa inyo nung tumating doon sa point na bumagsak yung aming business, mula doon sa 2 truck yung ginagamit ko, yung aking 2 truck namin. Nung mga unang buwan, parang ayaw kong gumising. Parang gusto ko lang, natutulog lang ako doon sa kwarto namin. Tapos, alam niyo, gumigising ako na mga bandang 12 ng tanghali. Minsan 1:00. At pagkatapos ng parang gusto ko lang na mag-isa ulit. Sino dito ganun ang pakiramdam nung makaramdam ng problema? Makaranas ng problema. Alam niyo po, ito yung isang realidad ng buhay. Hindi mo pwedeng hindi maramdaman na parang less important na kaawa-awa ka sa panahon na nawalan ka ng kabuhayan. Sa panahon na may nang-iwan sa iyo, sa panahon na nagkasakit ka. Iyon yung isa sa mga posible na maramdaman ng isang tao na nasa gitna ng isang krisis sa kanyang buhay. Alam niyo po, sino aminado? Di ba pakiramdam pag marami ng pera? Sino po rito masaya pag maraming pera? Yung iba ayaw pa umamin? Sino rito masaya? Masaya yung pakiramdam niya pagtapat sa kanya yung asawa niya.
Sino rito, malungkot pag niloloko ng asawa? Amen. Alam niyo po, isa yun sa mga pwedeng maramdaman natin. Hindi natin pwedeng itanggi na kapag natuloon tayo sa sitwasyon na pinagpapalit tayo, hindi mo maramdaman na kaawa-awa at hindi ka masyadong importante. Lahat ng mga taong pinagpalit sa iba, lahat ng mga asawa na pinagtaksiyan, hindi makaramdam na parang hindi siya masyadong importante. Kasi nga, sa kalooban mo, ang dating sa iyo, kung importante ka, hindi ka dapat pinagpalit sa iba. Kung importante ka sa kanya, kung mahal ka talaga, hindi ka naman ipagpapalit sa iba. Totoo mo ba yan? Hindi mo pwedeng hindi maramdaman yung ganang bagay. At lahat ng mga iniwan pinagpalit sa iba, hindi nakaramdam ng awa sa sarili. Ganun din naman, yung mga nakaranas ng sakit sa kanilang buhay. Alam niyo po, lalo na doon sa hindi mo naman ina-expect na daranasin mo sa sakit na meron ka ngayon, hindi mo maramdaman yung awa sa sarili at yung pagiging less important. Alam niyo po, again, pinakamadalas maramdaman ng isang tao na parang hindi siya masyadong importante. Yung season sa buhay niya na walang-wala siya. Kapag ka nandulong ka sa season na yun ng buhay mo, hindi mo pwedeng hindi maramdaman yun. Na parang hindi na masyadong mahalaga ngayon. Kumpara doon sa maraming pera. Doon sa panahon, sa season ng buhay mo, na punong-puno ka ng pera. Totoo ba yan? Hindi mo pwedeng hindi maramdaman na parang less important ka doon sa season na bigla kang pinagpalit at iniwan. And at the same time, doon sa season na bigla kang nagkasakit, hindi mo pwedeng hindi maramdaman na parang hindi ka mahalaga at kaawa-awa ka. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang problema dito, kahit anong kabag mo sa sarili mo dahil sa kawalan ng pera, hindi naman ito mababago sitwasyon mo. Totoo ba yan? Kahit naawang-awa ka sa sarili mo, hindi naman mababago din yung sitwasyon mo. Kahit anong kabag mo sa sarili mo dahil iniwan ka ng asawa mo, pinagpalit ka sa iba, pinagtaksilan ka, hindi naman mababago din yung sitwasyon mo. Iniwan ka pa rin kahit maawa ka ng gusto sa sarili mo. At kahit anong habang mo sa sarili mo dahil nagkasakit ka, na-paralyze ka, o ano man yung dumapong sakit sa'yo, hindi naman mababago rin yung sitwasyon mo. May sakit ka pa rin kahit naawang-awa ka sa sarili mo. Alam niyo po, anong pinapakita nito? Sa halip na mas palalimin lang ito, sa halip na mabago ang sitwasyon mo, mas palalimin lang ito yung sakit sa'yo. Sa kalooban mo, kapag patuloy ka lang naawa sa sarili mo dahil sa naging sitwasyon mo, sa halip mabago sitwasyon mo, mas palalalimin lang doon yung sakit sa kalooban mo. At yung ikatlo, na may pwedeng maramdaman ng isang tao in the midst of crisis, you may feel no one remember your good deeds. Sino po rin ko ang minado? Noong panahon na walang-wala ka, hindi pwedeng hindi mo maisip yung mga taong tinulungan mo. Totoo ba yan? Sino nito naisip na yon? Naramdaman na yon? Nung dumating ka doon sa point na walang-wala ka, na dati, marami ka, hindi mo na iwasang maisip yung mga taong tinulungan mo. Yung mga taong binigyan mo, yung mga taong, nung sila yung nandoon sa sitwasyon na yon, hindi nagdalawang isip na tulungan mo. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan mo. At sino po dito, aminado, sa panahon may nang-iwan sa iyo, broken-hearted ka, hindi ka pwede, hindi mo maisip yung mga taong kinoport mo nung sila naman yung nandoon sa sitwasyon na yon. At totoo ba, sa panahon na may sakit ka, hindi pa pwede, hindi mo maisip yung mga taong biglang nawala sa tabi mo nung magkasakit ka, pero nung sila yung may sakit, nandun ka sa tabi nila. That's the point. Kasabay kasi na isang matinding krisis sa buhay natin, yung paghahanap ng daramay sa atin. Kasabay ng isang matinding krisis sa buhay natin, yung paghahanap ng makakasama natin. At kasabay ng isang matinding krisis sa buhay, yung paghahanap ng makakaunawa sa atin.
Yun ang totoo. Ang isang taong dumadanas o dumadaan sa gitna ng isang matinding krisis sa buhay, sa pera man yan, sa relasyon man yan, sa kanyang sakit man yan, lagi niyang hinahanap yung dadamay sa kanya. Yung makakasama niya at yung makakaunawa sa kanya. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang madalas na ina-expect mong dadamay sa'yo, yung dinarayan mo nung may pinagdaraanan din siya. Totoo ba yan? Ang madalas na ina-expect natin na dadamay sa atin, yung dinamayan natin. Sino minado? Ang madalas na ina-expect natin na makakasama natin, makakaunawa sa atin, yung mga inunawa mo nung may pinagdadaanan din sila. Yung sinamahan mo nung may pinagdadaanan din sila. Pero, ang isang malungkot na realidad, ito ang totoo, hindi lahat ng dinamayan mo, sila rin ang dadamay sa iyo pag may pinagdadaanan ka na. Hindi lahat ng sinamahan mo, kapag ka may pinagdaraanan ka na, sasamahan ka rin. At hindi lahat ng inunawa mo nung ikaw na yung may pinagdadaanan, uunawahan ka rin. Sometimes, yung mga dinamayan mo pa, yung unang nawawala sa tabi mo. Sometimes, yung mga inunawa mo pa, yung unang-unang humuhusga sa iyo nung ikaw na yung may pinagdaraanan. And sometimes, yung mga inunawa mo, sinamahan mo, dinamayan mo, sila pa yung unang nawawala sa tabi mo nung ikaw na yung may pinagdadaanan. And that is one of the painful realities sa journey ng isang tao. Alam niyo po, again, napakasakit na yun yung isa sa mga realidad ng buhay. Kaya nga, ang krisis, hindi lang natin dapat tingnan na krisis. Kasi nga, pag tinignan mo lang siya ng krisis, ang nakikita mo mararamdaman lagi, yung nag-iisa ka lang, yung iniwanan ka, yung kaawa-awa ka, yung nakalimutan ka. Pag lagi iyon lang ang tanaw mo sa krisis na pinagdaraanan mo, hindi mo pwedeng maramdaman yun. Na nag-iisa ka, inabandona ka, kaawa-awa ka. Iyon yung pwede mong maramdaman. Dahil ang krisis, tandaan niyo po, ang madalas na ginagawa nito, ipinapahayag nito, inire-reveal nito ang maraming bagay sa buhay mo at sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Napansin niyo yan? Ang dami mong naging realization nung dumaan ka sa krisis. Sino ito? Ang dami niyang na-realize nung dumaan siya sa krisis sa buhay. Nung nawala ng pera. Sino ito? Ang dami niyang na-realize. And at the same time, nung magkasakit, nung magka-problema sa pamilya, at hindi lang doon sa sarili mo. Hindi lang yung sarili mo ang nakilala mo kung hindi magiging mga tao sa paligid mo. Totoo ba yan? Nung dumaan ka sa krisis, mas nakilala mo hindi lang yung sarili mo, kundi yung mga tao sa paligid mo. Now, ang question is, ano ba yung madalas na nire-reveal ng isang krisis sa journey ng isang tao? Alam niyo po, unang-una, crisis reveal values. Totoo ba? Nire-reveal ng krisis na matinding problema kung ano ba yung totoong pinapahalagahan ng tao eh. Sino po aminado? Nung mawalan ka ng pera, mas nakita mo yung totoong halaga o yung totoong mahalaga sa buhay. Sino po aminado? Nang ma-broken hearted ka, mas nakita mo yung totoong mahalaga sa buhay at nung magkasakit ka, sino rin po aminado? Mas nakita mo yung totoong mahalaga sa buhay. Alam niyo po, minsan, dadalhin talaga tayo ng Panginoon doon sa matinding krisis ng ating buhay para lang makita mo yung mas mahalaga sa buhay. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Sa panahon may matinding problema, ipinapakita nito kung gaano kahalaga na ingatan ang bawat sentimo ng pera. Totoo ba yan? Sino minano? Mas na-realize mo yung halaga ng pera nung walang-wala ka na. At sino minano? Nung dumanas ka ng problema sa relasyon, doon mo nakita kung gaano kahalaga ang pamilya, ang relasyon, ang marriage. Sometimes, dadalhin pa tayo talaga ng Panginoon doon sa sitwasyon
na matindi ang pinagdaraanan sa kabuhayan, sa relasyon, sa sakit, para lang makita mo ang halaga nito sa buhay mo. Kasi nga, minsan, habang natudoon tayo sa mga magandang sitwasyon ng ating kabuhayan, ng ating relasyon, ng ating kalusugan, hindi natin nakikita yung totoong word nito sa buhay natin. Until dumating tayo dun sa point na bigla siyang tinanggal ng Panginoon sa atin. At doon ang pag-realize, mas mahalaga pala o yung totoong halaga niya sa buhay natin. Alam niyo po, sa matinding problema sa kalusugan, ipinakita nito kung gaano kahalaga na dapat ingatan ang katawan. Kasi nga, crisis prove that all things are temporal. Na kahit gaano pala karami hawak mong pera ngayon, pwedeng bukas walang-wala ka. Totoo ba yan? Sino rito naranasan na yun? Doon sa nakaraang season ng buhay mo, ang dami-dami mo ang pinawak ang pera, pero bigla, nagulat ka na sa season ka ngayon na walang-wala kang pera. Sino po rito na-experience na yun? Nakahawak na maraming pera. Yung hindi mo binibilang yung pera mo. Pero ngayon, bilang na bilang mo. Alam niyo po, crisis prove that all things are temporal. Na kahit malagaan ang katapat sa iyo ngayon ng isang tao, pwedeng bukas, hindi na siya tapat sa iyo. Totoo ba yan? Yung mga nagsumpaan sa harap ng altar kung kinakasal, hindi naman lahat yun nag-stay na tapat eh. Hindi naman lahat yun nag-stay doon sa kanilang sinumpaan sa altar eh. Totoo ba yan? Meron nga akong pinasal eh. Yung isa, babae, umuwi pa taning doon sa France, sa basta doon Europe eh. After ng ilang months, naghiwalay din. Anong pinapakita nito? Hindi ibig sabihin na yung tapat sa'yo ngayon, bukas tapat pa rin sa'yo ngayon. Totoo ba yan? So, sino rito ayaw na magpakasal? Alam niyo po, again, crisis prove that all things are temporal. Yung ang lakas-lakas mo ngayon, pero bukas, bigla nagulat ka, may sakit ka pala. Alam niyo po, crisis prove that all things are steward. Hindi lang siya temporal. Dapat makikita natin na isa sa mga pinatutunayan ng krisis sa buhay, hindi lang lahat ng bagay sa buhay natin temporal, kundi lahat din ng bagay na nasa sa atin ay pinagkatiwala lang ng Diyos. Lahat ng pera o yaman na meron ka ngayon, pinagkatiwala lang sa ng Diyos. Kahit gaano karami yan. Lahat ng relasyon na meron ka ngayon, pinagkatiwala lang din sa iyo yan ng Diyos eh. At kahit pa yung lakas na meron ka ngayon, pinagkatiwala lang din sa iyo yan ng Diyos. At higit sa lahat, crisis prove that everything may change in a blink of an eye. Yung crisis, pinatunayan niya na sa isang iglap pala pwede magbago sitwasyon mo. Sa isang kisap mata, pwede magbago yung financial status mo. Sa isang kisap mata, pwede magbago relasyon mo. At sa isang kisap mata, pwede magbago kalusugan mo. Kaya dapat, aware tayo doon sa realities na dala ng krisis sa journey mo. Na ang krisis, bagamat may bigat, may hirap, pero may mga opportunities din na dala sa journey mo. Opportunities na mapahalagahan yung yamang pinahiram ng Diyos, opportunities na mapahalagahan yung relasyon na pinahiram ng Diyos, at opportunities na mapahalagahan yung katawan na ibinigay o pinahiram ng Diyos sa iyo. And another thing, crisis reveals that priorities may change. Hindi lang pala yung mga values natin ang ipapakita nito ng krisis, kundi maging yung mga priorities natin ay pwede palang magbago sa ating buhay pag dumating ang isang krisis. Totoo ba? Isa sa mga pinatunayan ang dumating
na krisis sa ating buhay, kaya pa na nitong baguhin yung mga priorities natin. Sino po rito? Aminado. Nagbago ang priorities nang dumaan sa krisis sa pera. At nung dumaan sa krisis yung kanyang relasyon, nagbago yung kanyang mga priorities. Maging nung magkasakit, nagbago yung kanyang mga priorities. Alam niyo po, again, isa sa mga pinatunayan nito, nung dumating ang krisis sa ating kabuhayan, sa ating kaperahan, sa ating relasyon, sa ating kalusugan, kaya pala niyang baguhin yung mga priorities mo. Kaya nga, pinatutunayan ng krisis na dumating sa buhay mo na hindi pala sa lahat ng panahon maayos ang lahat sa buhay. Pinatunayan ng krisis na hindi pala sa lahat ng panahon pera ang kailangan ng tao. At hindi pala sa lahat ng panahon pinatunayan ng krisis na mamamahal mo ang isang tao at mamahalin ka ng isang tao. At pinatunayan ang krisis nang dumating sa kalusugan mo na pag nagkasakit ka pala, halos lahat ng plano mo maaapektuhan. Lahat ng mga gusto mong gawin, mag-iiba. Pag nawalan ka ng pera, magbabago ang plano mo. Pag nawalan ka ng relasyon na nasira ang relasyon mo, magbabago ang plano mo. Pag nagkasakit ka, magbabago ang plano mo. Alam niyo po, during the course ng matinding krisis sa pera, sino rito, aminado, mas nakita mo yung mas mahalaga sa buhay? Sino po rito nakita yun? Na meron pa palang mas mahalaga kaysa sa pera. And at the same time, nung dumaan ka doon sa krisis, sa relasyon mo, nakita mo, mayroon pa palang mas mahalaga kaysa doon sa tao na nag-iwan sa atin. Napansin niyo yan? Nung dati, parang nakala mo, hindi mo kaya mo pala eh. Sino po aminado? Nung una, akala mo, nung may mga taong hindi mo kaya mawala sa'yo, pero nung nawala, kaya mo pala. And at the same time, alam niyo po, during the course na matinding krisis sa kalusugan, sa pagkakasakit, mas nakita mo yung mas mahalaga. That's the point. Marami doon sa inaakala natin mas importante. Above those things, mayroon pa palang mas importante dapat pagkagastos sa buhay mo. Marami doon sa inaakala natin hindi natin kakayanin pag nawala, kaya pala. Kasi nga, minsan si Lord, padadaanin ka sa krisis ng buhay, hindi para pahirapan ka, saktan ka, o hindi para panatiliin ka sa tamang course ng buhay. Minsan kasi, mali na yung course na nilalakaran ng buhay natin. So, para ibalik ka doon sa tamang course ng buhay mo, dadalik ka ng Diyos sa isang krisis. So, minsan si Lord, padadaanin ka sa krisis ng pera, hindi para pahirapan ka o paghirapin ka. Hindi para magmukha kang kawawa, kung hindi para panatiliin ka sa tamang course sa lambali ng pera. And at the same time, minsan si Lord, padadaanin ka sa krisis sa relasyon, hindi para mag-broken heart ka lang. No. Kung hindi para dalhin ka sa tamang course sa relationship. Kasi nga, minsan, tama ang relasyon, pero mali ang karelasyon. So, dalhin ka ng Diyos doon sa tamang tao. So, another thing, si Lord, padadaanin ka minsan sa krisis sa kalusugan, hindi para mahiga ka, hindi para maparalyze ka lang. No. Kundi para dalhin ka sa tamang course sa pagpapahalaga sa kalusugan mo. Minsan kasi, sobrang na tayong pabaya. Totoo ba yan? Sino ang minado? Minsan, sobrang pabaya ka sa katawan mo. Yung piling mong itinatanggi na hindi ka nakasya doon sa salamin. Sino rito gano'n? Piling mong tinatanggi, ayaw mong aminin na hindi ka nakasya doon sa salamin. Na kahit na alam mo, ayaw na magkasya lahat yung damit mo, pinipilit mo pa rin. Alam niyo pa maraming mga tao in denial pagdating lalo na sa katawan. And at the same time, may mga tao in denial kahit sa relasyon. Yung talagang ayaw na pero pinipilit pa rin na sa sarili niya na mahal pa rin siya. Alam niyo po, pag ayaw na, tanggapin mo na talagang ayaw na. Pagka hindi na kasya sa'yo, tanggapin mo na hindi na talaga kasya at may kailangan ka nang gawin. Alam niyo po, again, minsan si Lord,
Paglalaanin tayo doon sa mga krisis na yun ng ating buhay for us to be able to go back to the right course in our journey. So another thing na nire-reveal ng krisis sa buhay natin, crisis reveal God's provision. Sino ba minato? Mula nung dalawin ka na matinding krisis sa buhay mo, hanggang sa oras na to, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sino ba minato? Mula nung dumating ka doon sa krisis, sa pera, hanggang ngayon, aminado ka, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At maging doon sa dinaanan mong krisis, sa iyong relasyon, sa iyong marriage, sino aminado? Hanggang ngayon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At maging doon sa mga nagkasakit, sino aminado? Hanggang ngayon, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Although dumaan ka sa matinding krisis sa buhay mo, pero alam mo, aminado ka na ang Diyos pa rin ang patuloy na nagpapala at nagpo-provide. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin? Sa kabila nung ang dami nang nawala sa iyong pera, ang dami nang nawala sa iyong kabuhayan, ang sakit nung nawala sa iyong relasyon, ang sakit ng dinaanan mo sa iyong kalusugan, pero hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Alam mo po, isa sa mga nire-reveal ng krisis, hindi lang ito binabago yung priorities mo. Hindi lang ito pinakikita o binabago o pinakikita yung mas mahalaga sa buhay, kung hindi ipinapakita rin niya, nire-reveal din niya yung provision ng Diyos sa buhay mo. So, ano ang ibig sabihin nito? Maaaring hindi kasi dami ng dati ang hawak mong pera ngayon, pero ang isang sigurado, hindi nagkulang ng pagpapala ang Diyos niya. Totoo ba yan? Maaaring ngayon, hindi pa kasi dami nung dati yung hawak mo, pero isang totoo, isang bagay na hindi mo pwedeng itanggi, hindi mo pinabayaan ng Diyos. Maaaring naapektuhan ka, nasaktan ka dahil may nag-iwan sa'yo, may nagtaksil sa'yo, pero isang sigurado, hindi ka pinabayaan ng Diyos na manatiling sugatan. Totoo ba yan? Sino ang minato? Pinagaling siya ng Diyos mula sa masakit na broken heart relationship sa isang masakit na karanasan sa pagmamahal. At maaaring hindi mo inaasahang pagkakasakit ka, pero ang isang sigurado, hindi nagkulang ng pagpapala ang Diyos sa iyo. Anong pinapakita nito? Maniwala ka, no crisis can equate God's bountiful provision. Maniwala ka, walang krisis sa pera can equate God's overflowing blessings. At maniwala ka, no broken heart or brokenness can equate God's healing power. Ganun din sa sakit. Maniwala ka, no sickness can equate God's miraculous healing. Walang kayang pumantay sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kahit pa sa gitna ng krisis, walang makakapantay sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yung healing power ng Panginoon, yung miraculous healing ng Panginoon, yung greater o yung overflowing blessings ng Diyos, walang kayang pumantay nun sa buhay mo. Ang kailangan mo lang piliin o kailangan mo lang piliin lagi ang tama sa panahon may krisis na dinadaanan ka sa journey mo. May ibig sabihin, habang dumadaan ka sa isang matinding krisis sa buhay mo, make sure na yung mga choices mo, yun yung tamang choices sa buhay. Now, the question is, ano nga ba yung mga option na pwede mong piliin sa gitna ng isang krisis sa journey mo? Sabi doon sa verse 3, ng ating pong reference verse, sabi doon, may 4 na taong may sakit sa balat na ketong noon sa may kasuhan ng lungsod na nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo dito at naghihintay na lang na kamatayan? During their time, alam niyo po, sa ancient Israel, sa panahon nila, pag ikaw ay outcast, may sakit na hindi umagaling, kamukha ng ketong, dapat nandoon ka lang sa pintuan ng lungsod. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makihalubilo doon sa mga tao sa loob ng lungsod. Ang mga lungsod noon, it was fortified ng mga matataas na mga pader,
So, meron silang pintuan o meron silang pangunahing pintuan bago ka makapasok doon sa kanilang lungsod. So, itong apat na to, nag-uusap-usap sila. That was the time na yung mga Assyrian ay nandoon sa labas at meron silang kampo doon na naghihintay na lang ng pagkakataon para sakupin ang Israel. So, itong panahon na to, yung apat na to, na lepers, sabi nila, bakit ako kulang tayo rito? Naghihintay na lang tayong mamatay sa gutom, naghihintay na lang tayong mamatay sa ating sakit. So, yun yung kanilang nabanggit o nung isa sa mga lepers na isa sa mga choice na pwede mong piliin sa gitna ng isang krisis. You may choose to remain where you are now. Totoo ba sa gitna ng krisis sa buhay mo, pwede mong piliin kung nasa saan ka na lang ngayon. O pwede mong piliin na mag-stay ka na lang dito. Sino po aminado? Sa gitna ng krisis mo sa pera, pwede mong piliin na mag-stay na lang dito sa kakapusan mo. Totoo ba nangyayari yun? May mga tao nung bumagsak ang kabuhayan, nung bumagsak ang negosyo, pinili na lang mag-stay na walang pera. Pinili na lang mag-stay doon sa kung wala sila, sa kung saan walang-wala sila. Totoo ba? Sa gitna ng krisis sa relasyon mo, sa marriage mo, pwede mong piliin na mag-stay na lang na broken hearted eh. Totoo ba yan? May mga tao pinili na lang na walang-wala. May mga tao pinili na lang na broken hearted habang panahon. At totoo ba, sa gitna ng krisis sa kalusugan mo, pwede mong piliin na mag-stay lang na may sakit. Pero pansin ninyo, again, yung sabi nung isa doon sa mga lepers, bakit kailangan natin umupo rito hanggang mamatay tayo? Sabi niya, why should we sit here until we die? Ano tinuturo nito? Should you remain broke? Kailangan ba talaga magtiis ka wala kang pera? Sino naniniwala? Hindi mo kailangan magtiis na habang panahon wala kang pera. Maaari na walang ka ng pera, na walang ka ng kabuhayan, na walang ka ng negosyo, but it doesn't mean na kailangan mo mag-stay na wala kang pera. At sino naniniwala? Maaari nasira ang relasyon mo, may nakinig sa'yo, may nagtaksil sa'yo, pero hindi pwede habang buhay, broken-hearted ka. Pwede mo pagalingin ang puso mo, o pwede sa tamang paraan, magkaroon ka ng taong magmamahal sa'yo, doon sa wala kang lalabagin sa prinsipyo ng Diyos at prinsipyo sa batas ng tao. Pero hindi ibig sabihin, habang panahon, hahayaan mo na sarili mo na broken-hearted ka. At sino naniniwala? Hindi pwede habang panahon na may sakit ka ngayon, maaaring may sakit ka ngayon, pero hahayaan mo na lang na habang panahon may sakit ka. Alam niyo po, may mga tao kasi, mas pinili na lang nila mag-stay doon sa kung anong krisis yung dinaanan nila sa buhay. Nakakalungkot na may mga tao na pinili nila mag-stay kung saan siya dinala ng krisis sa buhay niya. At napakalungkot na may mga tao na pinili nila mag-stay na walang pera, broken-hearted, may sakit. At tanong, bakit ba may mga tao pinipili nilang mag-stay sa kung saan siya dinala ng krisis sa buhay niya? Alam niyo po unang-una, because of fear to be in pain again. Totoo ba may mga tao dahil doon sa takot na masaktan ulit sa krisis na dinalasan o dinaanan niya, mas pinili na lang mag-stay sa kung nasa saan siya. May mga tao dahil doon sa takot na masaktan ulit kapag ka nag-business, kapag ka nag-try ulit, na sumubok ng kabuhayan, na iba o ng kabuhayan, hindi na lang nag-try. May mga tao na sa takot na masaktan ulit, pag nagmahal, hindi na lang nagmahal. At may mga tao na sa takot na baka magkasakit na naman, madagdagan pa yung sakit, hindi na lang nag-try na sumubok na gumaling. Alam niyo po, again, dahil ang madalas kong sinasabi, yung bagong simula, nangyayari matapos ang isang masakit na pagtatapos. Yung beginning always start with a painful ending. Maaaring masakit yung pinagdaanan mo sa kabuhayan mo, bakit nasa window ka na dapat magtapos? Maaaring masakit yung pinagdaanan ng relasyon mo, bakit nasa window na dapat magtapos ka na doon? At maaaring masakit yung dinadaanan mo o dinaanan ng kalusugan mo, bakit nasa window na dapat mag-stay ka na lang doon? Ikalawa, bakit may mga tao na takot sila na
umalis doon kung saan sila dinala ng crisis. Because of high cost to be paid for change. Totoo ba sobrang mahal ng bayan para sa pagbabago eh? Totoo ba yan? Walang libreng pagbabago sa buhay. Yung pagbabago sa kabuhayan mo, hindi libre yun. Yung pagbabago sa kalalagayan ng relasyon mo, hindi libre yun. Yung pagbabago sa kalusugan mo, hindi rin libre yun. Alam niyo po, minsan, para makaalis ka sa krisis na dumating sa kabuhayan mo, kailangan mo kasing doblehin, hindi lang yung sakripisyo mo, kundi yung pagtitiis mo. Para magkapera ka ulit, para bumago ng relasyon mo. Sometimes, hindi lang yung sakripisyo mo, kundi yung pagtitiis mo, kailangan mo doblehin. At minsan, para makaalis ka doon sa krisis na dinaanan mo sa relasyon mo, kailangan mo magpatawad kahit ikaw pa yung sinaktan. Kasi nga lahat ng pagbabago sa buhay, may katapat na halaga. Lahat ng pagbabago sa kabuhayan, may katapat na halaga. Pagbabago sa relasyon, pagbabago sa kalusugan, lahat yun may katapat na halaga. Nasa iyo na lang kung handa kang bayaran ang pagbabago ng sitwasyon mo. Kung hindi ka handang bayaran, mag-i-stay ka sa kung saan ka dinala ng krisis. Yung kabuhayan mo, yung relasyon mo, yung kalusugan mo. But unless na handa kang bayaran ang pagbabago, magsisimula ang totoong pagbabago at pag-alis mo doon sa krisis na kinalagyan mo. Ikalawa, na pwede mong piliin, you may choose to give up or pray. Sabi nila doon sa verse 4, kung papasok tayo ng lungsod, tsak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Bakit sila mamamatay kung pumasok sila doon sa lungsod? Kasi nga, during that time, napapaligiran na yung mga Israelita. So, ito ay isang paraan sa giyera na pwede mong talunin ang kaaway o kalaban doon sa pagsusuppress sa kanila ng mga supplies. So, isa yun sa paraan na ginagawa ng mga kalaban nila para masuppress yung bansang Israel. So, sabi nila, alam nila, wala din naman pagkain doon sa loob eh. Kahit pumasok tayo doon sa loob, kahit napilitin natin makapasok doon sa lungsod, magugutom pa rin tayo o mamamatay pa rin tayo sa gutom. Pero, sabi nila, kung pipiliin naman natin mag-stay dito, mamamatay din tayo doon sa gutom. So, anong pinapakita rito? Alam niyo po, totoo ba may mga tao dahil sa dumating na krisis sa journey nila, kusa na lang isinuko yung maraming bagay sa journey niya. May mga tao, nung dumating ang krisis sa kabuhayan niya, isinuko na lang yung kabuhayan niya. May mga tao, nung dumating ang krisis sa kanyang relasyon, sinuko na lang yung relasyon niya. May mga tao, nung magkasakit, tinanggap na lang na may sakit na siya. At hindi na nag-desire pa na bumalik. Alam niyo po, itong mga tao, sabi nila, kung papasok tayo doon sa lungsod, mamamatay din tayo sa gutom. Kung mag-i-escape tayo dito, sabi nila, mamamatay din tayo sa gutom. Alam niyo po, Lord, pansin niyo. Sino pamilyar doon sa kwento? Noong lumabas yung mga Israelites doon sa Egypt, dinala sila doon sa kakaibang ruta. Remember, under sila sa leading ng Ark of Covenant. Ibig sabihin, yung presence ni Lord, yun yung nag-leading sa kanila. Alam nila na hindi sila manliligaw. Kasi nga, bago sila lumakad, yung mga Israelites, yung lumabas na mga tao dito sa Egypt, bago sila lumakad, kailangan mauna muna sa kanila yung Ark of Covenant para doon sa leading sa kanila. Now, ang tanong, bakit si Lord pinili yung mas mahabang ruta kaysa doon sa mas madaling ruta na kanilang dadaanan? Kasi meron naman pwedeng mas mabilis na ruta na daanan sila, mas madali. Pero bakit doon sila pinadaan ng Panginoon sa mas mahirap na ruta? Sino rito napaisip? Alam mo, kaya kang bigyan ng Diyos ng pagpapala sa isang iklap. Naisip niya na yan? At siguro ito naisip niya, naniniwala siya sa isang iklap. Kaya naman ibalik ng Diyos ang isang maayos na relasyon sa iyo. At siguro ito, naniniwala at napaisip na rin, na kaya ka naman padalhin ng Diyos sa isang mata doon sa sakit mo. Pero bakit hindi ginagawa ng Diyos?
Bakit hanggang ngayon, hindi pa bumabalik yung kabuhayan mo? Bakit ngayon, hindi pa bumabalik ang relasyon mo? Bakit ngayon, hindi ka pa bumabalik? Alam niyo po, bakit yung mga Israelites pinadaan doon sa mas mahirap na ruta? Ang sagot? Because God wants them to increase their capacity. Because they have a retreat mentality. Yung mga Israelita, yung mentalidad na meron sila, yung laging sumuko na lang. Napansin nyo, nung nahihirapan na sila, sabi nila, mas mabuti pa doon sa Egypt eh. Kumakain kami ng ano, sabi nila, kumakain sila ng bawang, kumakain sila ng isda, kumakain sila, libre lahat ng kinakain nila. Ang problema lang, nalipin sila. Alam niyo po, anong pinapakita nito ng Panginoon? Napakalinaw. Hindi sila dinala ng Diyos doon sa wilderness, doon sa mahirap na ruta, para pahirapan at parusahan. Dahil kilala sila ng Diyos, alam ng Diyos ang mentality na meron sila, that's why pinadaan sila ni Lord sa ruta na mag-develop ang kakayanan nila. Pinadaan sila ni Lord sa ruta na mas mahirap, mas masasaktan sila para maging yung mentality na madaling sumuko. The same concept, bakit yung journey mo ngayon, pinagdadaan ka ni Lord sa krisis. The same concept, bakit yung kaperahan mo ngayon, pinagdadaan ni Lord sa krisis. The same concept, bakit yung relasyon mo ngayon, bakit yung kalusugan mo ngayon, pinagdadaan ni Lord sa krisis. Tandaan mo, hindi para parusahan ka, hindi para pahirapan ka, hindi para saktan ka. God wanted to increase your capacity. God wanted to deal your retreat mentality. And God wanted to transit you to your breakthrough. Amen. Ang sabihin nyo, sino aminado? Mas kumapang ka ngayon matapos mong mawala ng pera. Mas kumatag ka ngayon. Kaya mo pala yung walang pera na akala mo na dati hindi. At sino nito, mas tumatag nung masaktan sa isang relasyon na akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo pala. At sino nito, mas naging matapang matapos mong makaranas ng sakit na akala mo mamamatay ka na, pero hindi pa pala. Alam niyo po, gaya ng mga Israelites, meron lang gustong i-deal na sa'yo ang Panginoon. Gusto lang ng Diyos na mag-deal sa'yo, ma-develop sa'yo yung mas matapang na ikaw, yung mas matatag na ikaw, yung ikaw na hindi basta-basta sinusuko sa buhay. And finally, alam mo po, ano yung pwede mong piliin? In the midst of crisis, you may choose to go forward. Pwede mong piliin pala na sumuko, pwede mo palang piliin na mag-stay na lang doon sa kung saan ka dinala ng crisis. Pero, meron pang isang choice. You may choose to go forward. Sabi ko sa verse 5 and 6, pero ba tayo? Sabi doon, nagpakapunta ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabat ng napakaraming kabayo at karwahe. Dahil dito, pinakala nilang inuba ng hari ng Israel, ang mga hari ng Eteo at Egyptio, para tipayin sila. Alam niyo po, yung 4 na lepers, hindi sila nag-stay kung saan sila nandoon. Hindi sila sumuko o nag-retreat, papasok na lang doon sa kampo ng Israel o doon sa syudad ng Israel. Kung hindi mas pinili nila, they choose to go forward. At nung dumating sila, yung inaakala nila, yung kinakatakot nila, na nandoon yung mga Assyrian o yung mga Syrians, pero wala pala. Dahil merong ginawa ang Diyos na kamang-hamang. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, tandaan niyo, the last option
you may choose in the midst of crisis. At naniniwala ako na ito rin yung pinaka-best option na pwede mong piliin at dapat mong piliin sa halip na ikaw ay mag-stay, sa halip na ikaw ay mag-retreat. Move forward. No matter how tough you are going to, kahit gaano pa kahirap, magpatuloy ka lang. No matter how painful to pursue, kahit gaano pa kasakit magpatuloy ka lang. No matter how impossible to advance, kahit gaano pa ka-imposible na magpatuloy ka lang. You have to go forward because new things belongs to the future. New beginnings belongs to the future, and new miracles happen in the future. Amen. Now the question is, how to go forward? Una, you have to come out, or you have to come out from among the baggage. Alam niyo po, sino naniniwala? You cannot go forward sa gitna ng crisis sa journey mo nang hindi mo binibitawan yung dapat mong bitawan. Totoo ba yan? Okay? Sino naniniwala yung cannot advance your financial breakthrough nang hindi mo binabitawan ang dapat mong bitawan? At sino po naniniwala you cannot advance your relationship breakthrough hanggat hindi mo binibitawan ang dapat mong bitawan? Maging sa kagalingan mo. You cannot go to your healing breakthrough hanggat hindi mo binibitawan ang dapat mong bitawan. Yung apat na lepers, when they choose to go forward, they choose first to let go the baggage they had to let go. Unang-una nilang binitawan yung hopelessness nila. Ikalawa nilang binitawan yung bitterness nila. Ikatlo nilang binitawan yung faithlessness nila. What about you? This morning, are you willing to let go yung hopelessness sa puso mo? Sino rito willing siya na bitawan ngayon yung hopelessness sa puso niya? This morning, are you willing to let go yung bitterness sa puso mo? Amen. At sino po rito, are you willing this morning to let go yung faithlessness sa puso mo? Alam niyo po, ang sabi sa Isaiah 40, verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ngunit silang nag-iintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Amen. Sino mo rito kung ngayon nag-iintay ka dun sa breakthrough o financial breakthrough ng Diyos para sa iyo? Amen. At sino rito nag-iintay hanggang ngayon iniintay niya yung breakthrough sa relationship niya? Maging doon sa kanyang kagalingan. Sabi ron, sila'y maiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi maghihina. Maniwala ka this morning dahil sa pag-asa mo sa Panginoon, makakamit mo ba yung financial breakthrough na inihintay mo sa buhay mo? Maniwala ka this morning dahil sa pag-asa mo sa Panginoon, makakamit mo ba ang isang relasyon na pinapangarap mo? And this morning, maniwala ka dahil sa pag-asa mo sa Panginoon, makakamit mo ba ang pinakamimit dito na kagalingan mula sa sakit na meron ka? Just go forward. Dahil kaya ng agila, muli kang lilipad. Muling papailang lang
ang kabuhayan mo, ang relasyon mo, ang kalakasan mo. You will never, ever stay where the crisis brings you. Sitwasyon ang buhay mo. Sino naniniwala? Aalisin ka ng Diyos sa masakit na sitwasyon na meron ka. Sino naniniwala? Aalisin ka ng Diyos sa masakit na sitwasyon ng kabuhayan mo. You will never ever stay. Nakawawa ka. No. God will make your journey better than before. Amen. Mas maganda ka sa Diyos sa dati. At ang pinakamaganda, mas malakas na ikaw kaysa dati. Alam mo po, hindi papayag ang Diyos na mag-i-stay ka na talunan. Amen. Wala ko ba yan? Sino naniniwala? Hindi papayag ang Diyos na mag-i-stay kang talunan sa journey na ito. Hindi papayag ang Diyos na mag-i-stay ka na mahirap, kaawa-awa, bagsak ang kabuhayan. At hindi papayag ang Diyos na mananatili ka na broken-hearted. At hindi papayag ang Diyos na mananatili ka na lang may sakit. This morning, gaya ng isang agila, lilipad ka. Papailang lang muli. Tatakbo na hindi mapapagod. Lalakad, pero hindi mabubuhan. Maniwala pa, this morning is the beginning of your bounce back. Makakabago ka. Panginoon sa momento, nagpapasalamat po kami sa Lord. Salamat po. Kaya ng himala na ginawa mo sa buhay, hindi lang ng mga lepers, kundi ng buong Israel, Panginoon. Pinakita mo, may kaya kang gawin na himala sa aming buhay. May kaya kang gawin himala sa aming kabuhayan. May kaya kang gawin himala sa aming pamilya. May kaya kang gawin himala sa aming mga kasakitan. This morning, Panginoon, we claim, we decree, and we receive, Panginoon, lahat ng naniniwala sa himala ng Diyos. Tanggapin mo ang himala ng pagbabago mula sa oras na ito, mula sa langit, dahil ang Diyos ay hindi mag-aatubli na magbuhos ng himala ng pagpapagaling, magbuhos ng himala ng pagpapagaling sa relasyon, sa iyong physical na karamdaman, at maging sa iyong kabuhayan. Maniwala ka, ang Diyos may ginagawa na sa buhay mo sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa mensahe ng pagpapaalala sa amin, sa mensahe ng pagtutuwid sa amin, sa mensahe, Panginoon, ng pagbibigay pag-asa. Sa nagawa po nito, muli ng buhay ang pag-asa sa aming mga puso, ang aming pananampalataya na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming sitwasyon sa buhay nito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. God bless you.